Ganun din daw si PRD. Pag mali, banatan. Pag tama, palakpakan. Yes. Si PRD, nakikita niya na mali yung ginagawa ng mga taga-gobyerno, magsasalita siya against the government. But it doesn't necessarily mean I'm anti-government. Ganun lang naman tayo. Lagi naman natin sinasabi yun na bagamat lagi natin napupuluan itong gobyerno at lagi natin nasasabi ng mga napapakita yung mga kapalpakan nito mga nasa gobyerno, lagi natin sinasabi na hindi po kami anti-Marcos. Kami po ay anti-corruption, anti-tamad, anti-kahirapan. Diba? Yun po yun. Kaya kung kaliman na kayo po ay natatapik namin at kayo po ay aming naha-highlight, napapagalitan, ibig sabihin po nun, meron pong problema sa inyong ginagawa. Meron pong problema sa inyong mga pinagtatatrabaho dyan. Kaya po kami ay nagagalit. Diba? Sige, dahil dyan, punta naman tayo ulit, mga bossing. Punta tayo ulit sa sa issue ng mga galit, yung mga nagagalit diyan sa speech ni Madam President. Naku, Diyos ko po, mabigat ito, mga bossing. Ipapakita ko lang sa inyo. Ito, pakita ko lang. Okay. Sas Rogando Sasot, ito na yung kanyang mga sagot doon sa mga pinagsasabi ng ating First Lady sa kanyang interview. Okay. So, ready na ba kayo? Pakinggan natin itong galit ni Sas Rogando Sasot. Ito na, pasok. People can actually access, can actually verify, and hindi lang po ito kwento-kwento ko. Dahil ang involved po dito ay court case. Everything is documented. Yan po, no? Yung mga hindi pa nakakaranas ng kaso. Ngayon, alam nyo na. Everything is documented. Even your background conversation has to be documented. So, to close this, Admar and Jade, no? Facts are on my side. Wait lang. Kasi, bakit ba nagagalit to Sas? Okay. Kasi, yung nakaraang interview ni Madam Lisa Marcos, yung nakaraang interview niya kay Katunying na napakaganda, nabanggit niya. Actually, hindi naman tinanong ni Katunying si Sas parang ang tinanong nga lang actually ni Katunying is yung mga naninira sa'yo. Yung mga bumabatikos sa'yo. Walang sinabi si Katunying na pangalan. Si Madam Lisa po yung nagbigay ng example. Sabi niya, okay, let's say for example, Sas and RJ. So, si RJ Nieto. Ayun, doon na nagsimula yung kwento niya. Na lumapit yung sila sa akin kasi meron silang kaso. Now, I offered my law firm para maging counsel nila. And so on and so forth. So, yun yung sinasabi niya. Kaya, na parang nakatulong ako sa kanila, nakatulong ako kay Sas, pero bumabaliktad na ngayon. So, ano yung ibig sabihin nun? Sabi niya. Tulungan siya ng law firm ko. Parang lumalabas na, sana nakakulong ka na ngayon. Kung hindi dahil sa law firm ko, tapos ginaganito mo ko. Di ba? Now, isa pang sinabi niya is, doon din niya sinabi na, hindi ko nga alam that he was a boy. Sabi lang sa akin nung tao ko na boy po siya kasi she ako ng she. Siya. Tapos, pangalawa naman, si Maharlika naman. Kasi yun talaga. Tinanong talaga ni Katunying yun. Si Maharlika, kasi si Katunying, meron din niyang crush kay Maharlika. Talagang in love yan si Katunying kay Maharlika. Kaya natanong niya. Kasi di ba may kinasuhan din niya ni Katunying si Maharlika. So, yung kay Maharlika, ayun, and doon na nagkamali si Madam Lisa Araneta na supposedly sasabihin niya 2017, pero 1997. Ang layo po ng 2017 sa 1997. Oo, lahat ng numero sa 1997 wala sa 2017. Kaya sabi ko, maling-mali talaga yun. Bilang isang abogado na magaling, kung magaling ang tingin niya sa sarili niya, hindi siya dapat nagkakamali sa mga ganung dates. Kasi ang sinasabi niya, I only have 1,500 days para makawala dito sa sa trabaho na to. So kung parang sinasabi niya is detalyado siya. Detalyado siya at OC siya na tao. At sinasabi nga niya na ako, yung mga paano kami pinalaki ng mga magulang namin para kaming mga we are always in order. Nakatiklop yan, nakaayos yan, malinis yan. So ibig sabihin, ang ating First Lady, sa pagkakakwento niya ay obsessive-compulsive or siya ay perfectionist.
Pero nagkamali siya sa pinaka-importanting bagay doon sa sinasabi niya, which is date. Kasi pwedeng pwedeng gamitin sa korte yun eh. Yung statement mo na yun na 1997 tayo nagkakilala, wala pa ako sa Amerika niyan. 1997 wala pang cellphone yan, di ba? So isang sinabi mo na mali na pinanindigan mo, ibig sabihin lahat na ng sinabi mo mali. Yun yung problema, hindi ba? So dito nagkaroon ng issue si Sas Rogando Sasot kay Madam Lisa Araneta, at pakinggan natin uli yung kanyang sentimiento patungkol diyan sa mga interview na yan. Pasok, ito naman ang pogi ng SMNayo, si Admar, grabe, ito yung Admar na sinasabi niya single siya pero may asawa na pala. At saka ito, si Kuya, hindi ko nakikita to dahil sa pang-umaga daw yan nandiyan. Okay, pasok. Pinagsasabi ni First Lady, pero ito muna, paano ba kayo nagkakilala ni First Lady Lisa Marcos? Well, nagkakilala kami ni First Lady Lisa Marcos because of Franco Mabanta. Franco Mabanta. Sipag ni ang sipag ni Sas ha. Kaka-interview lang namin sa kanya the night before that ha. Papa-interview na naman siya. More power sa'yo, Sas. Mabuhay ka. Ang dating PR ni Bongbong Marcos. And nagkakilala kami niyan kasi nga is nanghihingi sila ng tulong from social media personalities and bloggers kasi nga ay hindi sila kina-cover ng mainstream media. And if you can remember, nung panahon na yon ay mainit ang issue ang kanilang electoral protests laban kay Vice President Leni Robredo. And mainstream media during that time ay very, very pro-Leni. So they're not being given a fair chance ng mainstream media. So, November 2017, ako ay umuwi ng Pilipinas from the Netherlands. Primarily dahil ako ay naimbitahan na mag-public lecture on international relations sa isang paaralan sa Davao City, sa I think it's Holy Cross, if I'm not mistaken. Ang nalilito kasi ako, Holy Cross of Davao. And Franco Mabanta learned about na pupunta ako ng Pilipinas. So nag-arrange siya ng dinner with bloggers sa bahay ng nila BBM, mga kanilang pamilya sa Nara Street sa Forbes Park. So ayan, nakikita niyo yung picture. Yan ang aming gather at yung mga bloggers na nandiyan. Yan ay 2017 pa na larawan, tama? Yes, nandiyan ang date. Nakikita niyo ba ang date, mga kababayan, kung anong date niyan? Yan, November 2017, November 2017. Tama ba? Yes. Ayan. And nabanggit So actually, dyan sa picture na yan, kasama din dyan nandiyan dyan si Mocha, nakita nyo nasa dulo. Pinatawag talaga silang lahat dyan dahil nga doon nung 26. Ito si Jojo Robles, yung nakasalamin niya sa tabi ni Thinking Pinoy, yan po yung kapatid nung kanyang manager ngayon na si Mel Robles, yung nasa PCSO. Mas makikita mo yan, lahat yan yung mga solid, legitimate, pinakamabibigat na mga DDS vloggers, yan yun. Mamoka, dyan si Banat Bay. Baka si Banat Bay nag-picture dyan. But noong mga panahon na yan, si Banat Bay is always, wala siya sa picture, mga bossing. So, 2017, nakita-kita sila, yun ang pinag-usapan nila, yung pagtatanggol nila kay Marcos or ko-content nila patungkol sa protesta ng mga Marcos kay Leni Robredo dahil dinaya daw sila ha. Akala ko ba malakas si Bongbong. Kung malakas si Bongbong, kahit anong daya mo, hindi mananalo yung kalaban mo. Kung talagang lahat boboto sa inyo. So Vice President pa nga lang hindi na nanalo sa presidente pa kaya parang pinagmamalaki nila na silang nakapagpanalo kay Inday, hindi the other way around. So diyan din na kinausap ni Sas at saka ni RJ si Madam Lisa dahil nga meron siyang law firm. So, dyan na rin nila kinausap na siguro, ma'am, meron po kaming kaso, baka pwede matulungan nyo kami. Total, humihingi kayo ng tulong sa amin,
tulungan nyo rin kami. Parang gano'n. So, ang pinupunto ni Sas dito is, kung mapagsalita si Liza, parang siya lang ang nakatulong sa amin. Well, in fact, kami ang tumulong sa kanya, lalong-lalo na noong mga panahon na binubugbog sila ng media, na walang gustong duminig sa kanila kung hindi kaming mga vloggers. Dahil wala pa namang SMNI noon eh. Ang SMNI noon, ano lang siya eh, parang, alam mo yun, yung worship pa eh, yung magpakalat ng mga salita ng Panginoon eh, ng KOJC. Wala pa, hindi pa siya balita. Hindi pa hinihiram, hindi pa pinapahiram kay PRRD yung ano. So, ibig sabihin, wala pang SMNI na maglalabas ng kanilang mga saloobin patungkol dyan sa protesta nila. So, ginagamit nila, so noon pa, 2017 pa lang, ginagamit na po ng mga Marcos itong mga vloggers. Vloggers pa, wala pa masyadong video noon. Vloggers, itong mga magagaling magsulat-sulat, mga editorials. Ginagamit na ng mga Marcos ang mga vloggers noon pa. Lalong-lalo na kaya ngayon. So alam nila that vloggers, walang boundaries yan. Alam nila na ang vloggers, you just pay them a little. Napakalaki ng output niyan dahil nakikita nyo naman ang dami-dami nagfa-follow sa mga vloggers. Mas pina-follow na po ang vloggers sa mga mainstream media. So kung noong 2017, kumokontak na sila ng mga vloggers para protektahan sila, what more ngayon na ang dami-dami na nilang pera, pati taxpayers money nasa kanila na. O hindi ba? So this is a proof, actually 2 birds in 1 stone ito. Proof ni Sas ito na lumapit si Liza Marcos sa kanila para tulungan sila sa pagpapalaganap ng information tungkol sa protesta nila sa yung kanilang electoral protest kay Leni Robredo. At the same time, proof po ito na talagang ang mga Marcos lumalapit sa mga vloggers para ipagtanggol sila. Ayan, yun ang yun yung dalawang katotohanan dito sa content na to ni SMNI. Ito nga sinasabi ni Sas Orgando Saso. So dati pa ugali na ng mga Marcos 'yan. Dati pa lumalapit na sila sa mga vloggers. Dati pa ginagamit na nila yung mga merong influence sa social media. So wag silang magde-deny na wala silang mga troll farm, na wala silang mga bayarang vloggers, because as early as 2017, wala pa sila sa posisyon, ginagawa na nila yan, gawain na nila yan. So dito, huli ka balbon. No? Sige po, go ahead. Yeah, and ano yung kasi ang sabi kasi niya, I met them because they were sued for cyber libel. They came to me pro bono. Well, yung sinabi ni Liza Marcos dyan, no, ay hindi naman yan buong katotohanan. Actually, walang tumama dyan. Unang-una, sila po ang lumapit sa amin at sila po ang nangangailangan ng tulong. Nangangailangan sila ng tulong dahil nga hindi sila pinapansin ng mainstream media dahil napaka-anti-Marcos ng mainstream media during that time. At kami ang kanilang nilapitan at humingi Tama yung term. Napaka-anti-Marcos ng lahat ng mga mainstream media during that time. During this time, bakit kaya, kung gaano sila ka-critical sa mga Marcos kadire, sa mga Marcos noon, bakit kaya ngayon, parang magkakakampi sila? So, talaga nga naman totoo yung sinasabi pala ni Madam Liza, ni Madam Vice President na ang iba pang tawag sa mangga is manggagamit. So, ginamit ng kampo ng mga Marcos itong mga vloggers para matulungan sila at matulungan din sila sa pagkapanalo ngayong presidente. Nung napakinabangan na nila, nilaglag na nila sa ere, iniwan na nila sa ere. Tapos, yung mga dating sagad ang galit sa kanila, kakampi na nila ngayon. So parang dapat yata away-awayin natin sila ngayon para balang araw maging kakampi na nila tayo, no? 'Di ba? So napakahusay nitong mga pinagsasabi ni Sas dito. Ang dami nating dito, revelation. Tulong. At yun na nga ang naging topic ng dinner na yan na inarrange ni Franco Mabanta. If you can see there, that's the picture ng dinner. Same day yan. That's November 20, tama ba? November 22, 2017.
Oo, kita niyo dyan, andyan po si Thinking Pinoy, nandiyan pa ako. Sa sitting arrangement, ako ang nakaupo sa kanan ni BBM. At makikita niyo dyan ang topic ng dinner. Si Thinking Pinoy na mismo or RJ Nieto ang nagsulat. Can you see it? Yung dinner. Pero vloggers, especially the very minor vloggers. So yung larawan na pinost ni Mo at yung larawan na yan ay same day. Yes, same day. So different pictures, same day. So yan ay dinner sa Nara Street House ng mga Marcoses ni BBM, ng pamilya ni BBM. So ang ang topic dyan ay electoral protests nila. And of course, yung pinag-usapan din namin yung yung impeachment case na hinahain laban kay Lenny, and of course yung napapabalitang may RevGov movement. So but ang pinag-usapan talaga dyan na talaga is yung electoral reforms. Kinuwento nila sa amin kung ano ang nasa likod nito, kung paano sila iniipit at kung paano nangyari ang alleged na cheating noon. And kami naman, okay, tutulong kami at kawawa naman kayo, kaalyado naman kayo ng mga Duterte. And between you and the Dilaw, sila yung mas, namin, no? Mas nalalapit ang aming puso, especially we share the same principles as BBM during that time, no? Electoral reform, foreign policy, etc. So, yan ang unang chance na nakita kami ni Lisa Marcos at talagang nagkakilala. Ngayon, yung sinasabi niyang cyber libel, okay, mali-mali naman siya dyan. Dahil ang totoong may kasong cyber libel ay si RJ Nieto or Thinking Pinoy. So, what I'm showing you right now, Rogando Sasot, she always speak with with proof. Hindi katulad ng hindi katulad nito ni Madam Lisa na basta lang nagkwento. But again, kwentuhan nga lang kasi yun eh. So hindi naman kasi presentation, it was just a kwentuhan. Yun lang, ang mga laking pagkakamali niya is marami siyang mga binitawang salita doon na pwedeng hindi niya mahanapan ng lusot. Kasi kung meron siya mga pinagsasabi doon na pinatunayan ni Sas na mali lahat yun, then kailangan sumagot din siya kay Sas ngayon dahil nga kasi katulad yung sinasabi ni Sas ngayon na fake news yung kwento ni Lisa. And si Sas, pinatunayan niya na fake news ngayon. Now, it's up to Lisa kung sasagot siya dito, kung meron siyang rebuttal dito sa mga ebidensya na ipinakita ni Sas. Kasi kung nagsalita siya noon dyan, tapos nagsalita si Sas ngayon, sagot, hindi na siya sumagot, ibig sabihin, nagsasabi talaga siya ng kasunungalingan at si Sas Rogando Sasot yung nagsasabi ng katotohanan. Because again, si Sas, pinapakita niya na meron akong proof na mali yung sinasabi mo. Now, Madam Lisa, show us some proof na si Sas Rogando Sasot ay gumagawa ng fake news. Na mali itong mga sagot niya sa'yo, ako mismo tutulong sa'yo, ma'am, para durugin natin to si Sas. Kung talagang ikaw ang nagsasabi ng totoo at si Sas ang nagsasabi ng kabulastugan. Right now, baka nakakalimutan na to ng mga Pilipino at siguro nakalimutan na rin to ng ating unang ginang. Ang nagsampa ng kaso ng cyber libel laban kay RJ Nieto ay si former Senator Trillanes. That's the news during that time. Anong date yan, Admar? November 22, 2017. Yes, diba? Same year. So, yaang time na yan, kinuha si Lisa ang nagpresentang abogado ni RJ Nieto or Thinking Pinoy sa kasong cyber libel. Okay? Pero hindi lingid sa kalaman ng lahat, no, lalo ng aking mga followers, na sinampahan ko po ng cyber libel case si Joe Verlario at Coco Idayaw. Okay? Yan din ang isa sa agenda ko kung bakit ako umuwi. Ako'y nag-file ng kaso laban sa kanilang dalawa ng 2 counts of libel. And ang nakasuhan dyan ay si Joe Verlario at si Cocoy Dayaw. At ako ang nagsampa ng kaso at hindi ko po lawyer doon, si Lisa Marcos, at hindi ko po kinuha ang kanyang law firm. Actually, ang aking mga followers ay nag-raise ng funds para ako ay may panglaban sa korte na yon, sa kaso na yon.
sila pa ang sumuporta sa akin. At ang aking lawyer po noon ay si Attorney Ahmed Pagkalinawan. And just to clarify, no, si Joe Verlario ay nag-counter-sue. Nagdemanda siya ng civil case against me and RJ Nieto or Thinking Pinoy. Ngayon, yung civil case na yan, si RJ din yung involved dyan at hinahandle na ni Lisa ang kanyang kaso ng cyber libel, sinampa sa kanya ni former Senator Antonio Trillanes. Ako ay isinama na rin doon kasi pareho kaming respondents. So doon lang po sa civil case na involved si Lisa Marcos, but that is not the reason kung bakit kami nagkakilala. Mhm. So, doon sa civil case na yon, sino yung kumbaga, kasama ka rin doon sa, nabagit mo nga na kay Lisa Marcos lang yung abogado ni RJ, hindi ka kasama doon, yung sa civil case? Sinama na nga ako kasi pareho kaming respondents. Kasi it's basically the same case, yung civil case na yon, yung sampa ni Joe Verlario. Mm-hmm. And, so, fake news. So, Sasrugando Sasot is accusing Madam Lisa Araneta Marcos ng pagsisinungaling. So, nakakahiya lang kasi coming from an elitista, milyonarya. Sabi nga nila, yung brother daw niya is so rich that he bankrolled their campaign. Sabi nga ni Sas is, your brother bankrolled your campaign? Nakalagay ba siya sa mga sa listahan ng mga campaign donors nyo? Yun yung mga isang nakikita niya doon eh. And marami pa siyang sinabi doon sa kanyang interview, yung assassination, yung parang they can have someone assassinated, they'll just contact somebody from Romania. Yun yung mga isa sa mga sinabi niya rin. Sabi ko, oh my God, grabe yung mga binitawan din ni Madam dito. Medyo mahihirapan siyang makabangon doon, no? Medyo sablay talaga. So, ito, yung mga sinasabi ni Sasrugando Sasot, mabigat. Ano nang nangyari doon sa case din pala na yun? Well, uunahin ko muna yung case ko, no? Yung cyber libel case ko laban kay Mario and Kokoy Dayaw from 2000, simula nang sinampa ko ang kaso ng November 2017 hanggang May 2022. Ang ginawa ng company Joe Verlario at Kokoy Dayaw ay magsampa ng a lot of motion to dismiss sa iba't ibang angle, like they're questioning the jurisdiction, etc. At ako po ay nanalo sa lahat ng mga sinampa nilang motion laban po sa aking kaso. So finally, in May 2022, nagkaroon na ng pre-trial hearing sa Taguig. At ang aking counsel naman doon, ang sumama sa akin si Attorney Tom Berenguer. And alam niyo naman, no, sa mga abogado na nakikinig at may alam sa batas, pag ganyan, ang unang ginagawa ng judge ay yung judicial mandated settlement. Okay? The judicial mandated settlement is kailangan nyo mag-usap, tingnan kung mag-aayos kasi sinabi ng judge, baka pwede kayo mag-sorry dalawa. No? They were referring to Kokoy Dayaw and Joe Verlario. Ano na yan? And as advised by my counsel, sabi niya sa akin na Kokoy Dayaw. So ito? Oo, lahat naman ng may pinagdaan ng kaso. Sige. Kaso yun kaso. Planning the case, no? Ito kasi uupo ako sa witness stand diyan sa civil case. So ito nagpapakita na lang ng proof si Sas dito na yung kanyang sinasabi na hindi ako involved doon sa kaso and si RJ lang yung may kaso, so hindi ko na kailangan ng abogado. Ayan. So pakinggan pa natin yung ibang mga sasabihin niya. And mahaba yun I don't know what happened along the way. Maybe something got lost in translation. Tinawagan ako ni RJ Nieto and ang unang bungad niya sa akin is, bakit mo ako nilaglag? So I didn't know, I don't know why he was saying that because malinaw ang pag-uusap namin ng lawyer na tatanungin siya kung papayag siyang maging intermediary ako between Lario and him. So, and then he became verbally abusive. Okay? He hung up and the rest ng conversation namin is through Facebook. Ayoko na lang i-post dito, kasi nga may mga very abusive words ito si Thinking Pinoy RJ Nieto during that time. So, and eventually, nag-aaway sila because of that case too, dahil si Sasrugando Sasot ay kumbaga, kahit palibasa nga, hindi na siya involved doon sa kaso. So, parang yun nga, he's trying to
Kasi may mediation yan pagka ganyan pag-uusapin kayo ng judge Kasi maliit na kaso lang yan, pwede magbati-bati na lang kayo may ganun. So siguro si Sas, sinasabi niya, bati-bati na, and then sinasabi niya ito niya, or si Sas, wala na siya sa kaso, bigla siyang nakipag-ayos na. So ito si RJ, galit na galit sa kanya kung siya may nakipag-ayos or bakit sila pinag-aayos. So kaya doon nagsimula ang kanilang hindi magandang relasyon at umabot hanggang ngayon. Their electoral protest dahil hindi kino-cover ito ng fair ng mainstream media during the time. Sa CJ dito, alam ko, personally, ang gusto ding malaman ng taong bayan, kung paano mo nakikilala, paano mo ba ma-describe si FL para sa iyo personally? Well, when the first time I met Lisa Marcos, she was actually a very down-to-earth lady. Very down-to-earth, friendly. Hindi mo siya makikitaan ng ere, no? Sa katawan, sa pag-iisip. She was very amiable, no? During that time. So the Lisa Araneta Marcos now is a different Lisa Araneta Marcos right now. This is Lisa Araneta Marcos with power. And sabi nga nila, the real character of a person gets revealed once you give them power or money. So now, I know maybe this is a real character. And itong maiksing sinabi niya sa akin dito sa kanyang interview with Anthony Tabierna, that she can blatantly lie like that about what happened to my case is, a testament of how deep power really turned her into someone like her right now. No? And just to close this itong about the case, no? Sinabi niya na nilaglag si RJ. Finar ko yung abogado, wala pong ganung firing. I'm gonna show you something. So this is like this is another text conversation with our lawyer. So actually, nung live nila ni Maharlika, galit na galit talaga ito si Sasrogando Sasot. She was even calling Lisa Araneta bitch. Sabi niya, you bitch. She's actually calling her a bitch. Pero dito medyo siguro dahil nga mainstream. Sabi ko nga sa inyo kaya nga si Sas, pag mainstream, nasa SMNI, mabait yan. Pero doon sa live kwentuhan nila ni Maharlika, yan, as in nangangagat yan. So kaya dapat maintindihan nyo, pag nasa SMNI kaming mga banateros, tamed kami. Kasi syempre, mainstream na yan pero nakikita mo dito na si Sas talagang yung very tamed, that very professional, diba? So pakinggan natin yung kanyang mensahe kay Lisa. Malinaw naman po sa conversation na yan, no, with the lawyer, na hindi ko nilaglag si RJ Nieto, no? We're still communicating, no? We are still proceeding because kailangan namin i-wrap up ang aming kaso, and hindi ko siya nilaglag until ma-finalize yung settlement ko kay Joe Verlario. I was still asking what exactly RJ needs or wants. Now it is not my problem, no, Jake and Admar at sa mga nakikinig sa amin. If RJ Nieto doesn't know what he wants, and if he is so inspired by his inflated ego that he cannot swallow his pride and actually see that this is actually a good way, a good path in order for his case to be dismissed. Kita mo, natalo yan kay Joe Verlario. Dahil sa kanyang pagtataray at hindi mo malaman na pag-uugali ng mga panahon na yan. And I was very calm and collected when I was dealing with him. And just not to belabor the point, no, I'm going to present to you a court document. No, this is actually nakikita niyo. Tayo sa message. Nga, doon lumabas. And hindi lang po ito kwento-kwento ko.
Dahil ang involved po dito ay court case. Everything is documented. Yan po, no? Yung mga hindi pa nakakaranas ng kaso. Ngayon, alam nyo na. Everything is documented. Even your background conversation has to be documented. So, to close this, Admar and Jade, no? Facts are on my side. And I don't know what's... Facts are on her side. Now, it's up to Lisa to present her own version of facts. So, kailangan maglaban yan. And Lisa, I'm calling on umano peking mga kwento mo. It's on the side of the First Lady. But facts are on my side. Public court documents are on my side. Hindi ito gawang-gawa dokumento. They are real documents and official correspondences between the lawyer that provided and myself. You know, these correspondences are on my side. So all the points na sinabi ni Mrs. Araneta Marcos, they are all lies. So I think, you know, the facts, the statement of Lisa Araneta Marcos cannot measure up against the facts of the situation, the court documents that are available, etc. So, ayun lang po. So, yes, para lang ma-establish lang din natin, kailan lang huling kayo nag-usap ni FL at ano yung trigger para bitawan mo ang yung suporta sa kanila? Nahuli kami nag-usap ni Mrs. Araneta Marcos was, whenever, ang huling pag-uusap namin. Tanungin mo kaya, no? Magkano binayad sa inyo kaya dati? Kaya hindi tinatanong. Tanungin kaya natin. Sas, magkano binayad sa inyo noon para ikampanya nyo sila? Oh, question lang. Joke lang. Pero sure naman tayo meron. Posible namang wala. Ano pa yan? Posible ha. Marcos yan. Well, kami kay Isko noon, wala. Mamatay man ang buong angkan ko. Hindi ng kapitbahay ko, ako na to. Wala talaga. Pero yan, Marcos yan. Imposible na walang ano yan. Walang bitaw dyan dahil kita nyo nga ngayon nga dati nga pinupulong na kayo as early as 2017 di ba? I think it's May 2022 or early June 2022 when she was inviting me to attend the inauguration. I actually excused myself. I told her that I have a duty sa SMNI. Dala ko po ang anchor ng SMNI noon, special episode ng inauguration. So that was the only time, that was the last time that we spoke with each other. Ano ang nangyari at ako'y nag-withdraw ng suporta? It was because nag 180 degree turn sa foreign policy si Bongbong Marcos. Everyone knows that na yun ang naging dahilan, no? I publicly spoke against the foreign policy of Bongbong Marcos during a kapihan sa Kamuning Bakery Cafe ng, I think it was late February or early March 2022. And that was the beginning that the Presidential Communications Office and the trolls started attacking me, everything about me, and I believe na, you know, Lisa Marcos was behind it kasi everything na sinasabi ng mga trolls nila are the same things that she's saying now in her interview with Anthony Taberna, which now I have demonstrated with facts, with court documents to be patently Madam Lisa, false. it is your turn. So sinasabi nga ni Sas dito na yun daw mga patutsada ni Lisa Araneta ay siya ding mga patutsada noong mga troll ni BBM. So likely galing nga talaga sa kanila yung mga troll na yan. O hindi pa. So eto, sige na, bago tayo mag-post, mag-posing. Bukas naman ako mag-araw. Jade Guevara, congratulations sa iyong napakalupit na bagong computer na kasing mahal ng NMAX. Congratulations Jade Guevara sa iyong pangkabuhayan showcase. Naway makatulong sa iyo ang pangkabuhayan showcase na yan at maging maunlad pa ang iyong paghahatid balita. Alright, di ba? So,
Sabi nga nito, you're right, Ahas has the right to be interviewed. But why she has to put out her tongue? Okay lang yun, kayo talaga. O, pati ba naman yun? That's her personal preference. Gusto niyang gawin sa buhay niya yun. Oo, kaya ano. Salamat sa Banateros. Hindi, grabe ka naman, salamat sa Banateros. You deserve that. Deserve mo yan. Ganyan, kabait si Banatbay. By the way, sige, bago tayo magtapos,